Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang dikit na panalo laban sa Iran, nabigo na naman ang rain or shine laban sa Korean Basketball League o KBL champion Anyang KGC sa W. Jones Cup nitong Huwebes ng gabi na ginanap sa Taipei Heping Gymnasium. Dinaig ng Korean squad ang Elasto Painters sa bisa ng 87-77 na pagkatalo. Nanguna para sa Anyang si Ji-hoon Park sa nagawa nitong 25 puntos habang ang former PBA import na si Dovan Maxwell ay nagdagdag ng 15 markers at 9 na rebounds. Naglaro ang Anyang nang hindi kasama ang kanilang Filipino import na si Renz Abando na sa kasalukuyang naghahanda para sa 2023 FIBA Basketball World Cup kasama ang Gilas Pilipinas. Lumamang pa ang Anyang ng 20 puntos, subalit lumaban ang rain or shine para mabawasan ang kalamangan 63-73 sa fourth period. Nanguna naman para sa Elasto Painters si Andre Karakut sa score nitong 19 na puntos habang nakagawa ng double-double si Ange Kwame, 15 puntos at 13 rebounds. Bumagsak sa 1-5 record ang Elasto Painters habang napaganda ng Anyang ang kanilang baraha sa 4-1. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bumalikwas si Alex Ayala mula sa isang set na pagkatalo at kunin ang dalawang sunod na set laban kay Australian Talia Gibson 4-6, 6-4 at 6-3 para umabante sa W25 Aldershot Singles Quarterfinals nitong Huwebes. Pagkatapos ibigay ang kanyang serve ng 4 na beses sa unang set, bumawi si Ayala at nakuha ang 7 sa siyam niyang serve sa dalawang sunod na sets. Ito ang ika-4 na sunod na quarterfinals appearance ni Ayala sa International Tennis Federation o ITF event simula nitong Hulyo. Sasamahan naman ng 18 anyos na Filipina si Ursula Radwanska ng Poland para kalabanin ang third seeds na sina Irina Hayashi at Saki Imamura ng Japan para makapasok sa women's doubles finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Umaasa ang De La Salle College of St. Benilde o CSB Lady Blazers na ipakita ang kanilang dominasyon sa National Collegiate Athletic Association o NCAA sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa 2023 V-League Women's Collegiate Challenge. Target ng Lady Blazers na tapusin ang pagdomina ng UAAP sa liga, subalit kailangan muna nilang dumaan sa kapwa nila NCAA team, ang Lyceum of the Philippines University itong Biyernes na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Pagkalipas lamang ng 4 na buwan kung saan nagharap ang Lady Blazers at Lady Pirates sa finals ng NCAA Season 98 Women's Volleyball, na nagresulta sa ikalawang sunod na titulo ng CSB at pinalawig ang kanilang winning streak sa 29 na laro. Sa ngayon, punong-puno na mga players na may karanasan ang Lady Blazers sa pangunguna ni Gail Pascual, Jade Gentapa, Michelle Gamit, Wailin Estoque at Cloan Mondonedo na bahagi din ng bagong koponan na Farm Fresh Foxies sa Premier Volleyball League o PVL. Subalit hindi rin magpapatinag ang Lady Pirates kung saan ang reigning NCAA best setter na si Venice Puzon ay magbabalik aksyon sa koponan. Sa isa pang laban, magtutos ang University of Perpetual Help Lady Altas at ang kanilang karibal na San Sebastian College Recoletos Lady Stags. Samantala sa magkakaroon ng
quadruple header sa men's tournament kung saan magbabanggaan ang University of Santo Tomas at De La Salle University. Mangunguna para sa Golden Spikers ang reigning UAAP Rookie Most Valuable Player na si Josh Ibanez. Pakay naman ng Perpetual Health men's team na makuha ang kanilang ikalawang sunod na panalo laban sa San Beda Red Spikers na magsisilbing debut ni Edgar Baroga bilang head coach ng San Beda.